Bakit magaling sa salitang Ingles ang mga Pilipino? Naranasan mo na bang masabihan ng ob-ob o di naman kay nosebleed dahil lang sa mahina kang mag-Ingles? Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung bakit magagaling ang Pilipino sa salitang Ingles. Ako nga pala si Billy Sioson, isang negosyanteng OFW. Bago tayo magpatuloy, eto muna yung kwento. Nung ako'y bata pa, edad 8 taon, meron sa aming kapitbahay na dumating na mga foreigner. Kamag-anak yata ni Leon na galing Amerika. Merong 2 bata na English magsalita at yung mga kalaro ko, dahil mga foreigner yung mga bata at mga cute sila dahil mapuputi yung kutis nila, so lumalapit at nakikipaglaro sila doon sa mga bata na yun. Ako dahil hindi naman ako makapagsalita ng English ng mga panahon na yun, hindi ako makalapit. Nung sinabihan ako ng isa kong barkada na, tara doon tayo, laro tayo. Sabi ko, ayoko. Ay, bobo ka, no? Kasi hindi ka marunong mag-English, no? Kaya hindi ka makalapit. So sabi ko, bobo nga siguro ako dahil hindi naman ako natutong mag-English. Kaya hindi ako makalapit doon. So parang tumanim sa isipan ko nung panahon na yon na pag hindi ka marunong mag-English, bobo ka. Sumunod naman na kwento, nung ako'y nagtatrabaho sa Western Appliances dito sa may Grand Central Caloocan, merong isang promoter doon na kasamahan namin na napakagaling niyang magsalita ng English o ng Ingles. At ang accent niya ay British accent na talaga namang pang call center yung datingan. Dahil salita siya ng salita ng English, merong isa kaming kasamahan na parang nabwisit sa kanya kasi parang pineflex niya talaga na magaling siyang mag-English at parang nabibwisit na nga o napipiko na sa kanya dahil hindi naman siya kinakausap pero tuloy pa rin siya sa pagsasalita ng English. At doon nga parang nasabi na naiinggit ka lang kasi yung English mo, English barok. So yun na naman, noong mga panahon na yun, sabi ko, dito talaga sa Pilipinas, pagka hindi ka kagalingan sa English, ang tingin sa'yo, bobo. So, nung dumating na po yung panahon na napunta na ako sa UAE, dahil nga po nakalagay na sa isipan ko na mahina ako sa pagsasalita ng English, minsan nabanggit ko sa kaibigan ko si Cathy na sabi ko, Cathy, parang mahihirapan akong magbenta rito dahil hindi naman ako kagalingan sa English. Ang sagot niya sa akin noon, nabigla ako dahil sabi niya, loko, kaya ka mahihirapan kasi akala mo yung English sa Pilipinas, ganun din dito. Dito sa Dubai, dapat pag nagsalita ka ng English, babarokin mo. So binigyan niya ako ng halimbawa noon, nakasakay kami sa taxi, in English niya yung driver, barok. So mabilis talaga sila nagkaintindihan. So sabi ko, ganun pala. Kasi sa Pilipinas, pag nagsalita ka ng English, dapat fluent ka, dapat may accent ka para social yung datingan. So, yun na nga, nagsimula na ako magtrabaho. Sa Ibin Batuta noon, ang una kong outlet nung ako'y na-hire, dyan sa Jumbo Electronics sa Dubai. At merong isang customer, hindi ko lang malaman kung anong nationality niya, pero European siya. At tinanong niya doon sa merchandiser ng JVC na kung ano ang pagkakaiba ng Sony at JVC. Ang sagot lang ng promoter, Sony, JVC, same. So sabi ko, ganito lang pala English dito. So doon na magsimula noon, nagkaroon na ako ng confident na bumenta o ibenta yung mga produkto ko. At sa awa naman ng Diyos, naging mahusay naman tayo sa pagbebenta ng ating produkto. Bakit magaling ang mga Pilipino sa salitang Ingles? Kung babalikan natin ang history, dahil nga nasakop tayo ng mga Amerikano sa mahabang panahon, siguro isa na rin to sa mga dahilan kung bakit magagaling tayo sa salitang Ingles. At nung lumaon, isinama nila ito sa curriculum sa ating mga eskwelahan, kaya naman magmula grade 1 ng college, talaga namang gamit na gamit natin ang salitang Ingles dito sa Pilipinas. Sumunod naman yung economic survival. Alam naman natin dito sa Pilipinas, kung mag-a-apply ka ng trabaho, ang interview sa iyo ay English. Pagka medyo mahina ka, kung talagang hindi para sa iyo, na hindi ka talaga matatanggap sa trabaho. At isa pang dahilan ay ang cultural mindset. Alam naman natin lahat na pag dito sa Pilipinas,
hindi ka magaling sa English, ang tingin sa'yo, bobo. At may mga biro pa nga dyan na pagka nakita nilang nahihirapan ka magsalita ng English, ay sasabihan ka ng nosebleed o dumudugo na yung ilong mo. Kaya naman naging advantage ito para sa maraming Pilipino para madali tayong ma-market sa ibang bansa. Kagaya na nga lang ng mga OFW na kahit saang parte ng mundo ka mapunta, madali tayong makipag-communicate dahil magaling tayo sa salitang English. At kung titingnan nyo rin, pumapangalawa na yata tayo sa bansa na nakakapag-cater ng mga call center sa buong mundo. Kaya naman talagang naging advantage ito para sa mga Pilipino. Kaya kung sakaling masabihan ka ng nosebleed o di naman kayo obob dahil mahina ka sa Ingles, lagi mo lang tatandaan na hindi sukatan ang salitang Ingles ng katalinuhan. Ito ay isa lamang lingwahe na para mabilis tayong magkaintindihan. Shoutout nga pala doon sa mga kaibigan ko na nakasama ko dyan sa UAE. Lalo-lalo na sila Cathy, sila Inay Maria, sila Jonah, sila Marcel. Si Wilma, si Gary. Sila yung mga una kong nakasama dyan na naghanap at nag-apply ng trabaho dyan sa Dubai at sa awa naman ng Diyos, inabot din ng ilang taon. Sa pagkakaalam ko, yung marami sa amin nandito na sa Pilipinas at meron na rin kanya-kanyang mga negosyo. Maraming salamat po sa inyo.